Mabilis, ibigay ng tindahan ang lahat ng tubig. Anong ginagawa nyo? Gusto nyo bang makipag-away? Naglalaro ba kayo? Kailangan ng sapat na tubig. You! Ano ito? Rumbling sa lalamunan. Sobrang kakaiba. Rumbling sa lalamunan. Haha, nakakatawa talaga ako. Haha. Isa lang naman yun bote ng soda. Ang galing mong magpanggap ng ganun kalakas. Hindi ko mahawakan ng maayos ang props na espada. Ginoo. Ilang bote pa ng kakaibang tubig ang mayroon ka sa tindahan. Handa akong bilhin lahat. Marami dito. 3 piso bawat bote. Basta may bayad, lahat ay pwede. Ay. Sapat na ba ang mga salaping ito para mapalitan ang lahat ng inumin? Sapat na, kunin mo na lahat. Sapat na, kunin mo na lahat. Ulam. Ang galing, ngayon ay may pag-asa na tayo lahat. Salamat, Ginoo. Bukas babalik ako para humingi ng 100 bote. Tunay na dedikado ang mga aktor sa grupo na ito. Walang masama kung makipaglaro sa inyo. Pero sobrang realistic talaga nitong gamit na to. Ay. Matagal nang nauubos ang huling patak ng tubig sa haring tahanan. Hindi pa rin ginising ang binibini. Halos mapraning na ang misis at ang amo. Mga magulang, bumalik na ako ng tubig. Ay. Naku, sa wakas ay dumating ka na, Yan-er. Kung magpapatuloy pa si Wan-er, mukhang lumayaw. Lumayaw yu. Ang tubig na ito ay may kakaibang anyo. Talaga bang maaari itong inumin? Sinubukan ito ng bata mismo. Ang nakakapawi ng uhaw na ito ay higit pa sa karaniwang tubig sa balon, makakatiyak ka. May pangangati sa tiyan. Hindi natuyo ang lalamunan. Ang matamis na tubig na ito ay masarap. Subukan niyo rin agad. Matamis sa bibig. Ang init sa katawan ay nawala na. Nawala na ang init sa katawan. Talagang isang bihirang magandang bagay ito. Ha, medyo matindi ang ugali niya. Pero totoong isang kayamanan para sa tagal ng tagtuyot. Pero siyan, napaka-espesyal ng itsura nitong botelya, lumiyaw-miyaw. Napaka-espesyal ng itsura nitong botelya. Lumiyaw-miyaw. Saan mo nakuha ang ganitong bagay? Ganito ang inuming ito, di pa naririnig. Talagang kakaiba. Ay, yun ay isang maliit na tindahan sa liblib na lugar. Ang batang babae na nagbubukas ng tindahan ay may kakaibang ugali. Marami sa mga bagay na hawak niya ay hindi ko pa nakikita kailanman. Talagang may mga kakaibang tao at magagandang bagay. Bakit pa tayo maghihintay? Bilhin mo ng mas marami. Ginoo. Hindi maganda ang kalagayan ng general. Libu-libong mga taong palaboy sa labas ng bayan ay ganap nang nawawala sa kontrol. Nagsusumite na sila para pumasok sa bayan at manghuthot ng tubig. Ay! Ngunit sa kasalukuyan, hindi na kayang pigilan ng ganitong maliit na bagay ang libu-libong mga taong palaboy. Tila ba sinasadyang ipahamak ako ng langit at ang aking pamilya, Xiao? Bukas pupunta na ako sa tindahan ng dalaga na yon para kunin ang 100,000 bote ng kakaibang inumin. Marahil ito ang tanging paraan para mapanatili ang katatagan ng buong lungsod sa ngayon. Ay! Yung tubig pang buhay, ginagamit pangwalis pa ng sahig. Ay, iyan ay pangwalis na tubig, marumi na. Sa amin, wala pa kaming ganitong klase ng maruming tubig. Malamang, bukod sa mga inuming may bula, ang tindahan niya ay mayroon pang iba pang inumin. At ito ay maraming ordinaryong tubig. Ay, ilapag mo muna ang balde ng tubig bago tayo mag-usap. Pasensya na sa aking panggugulo. Paano walang tubig? Marami dyan, mga soft drinks, para lang iyon sa kasiyahan. Walang halaga yon. Mayroong 12 ng kahon sa likod ng bodega. Kahit gaano karami, meron. Ayos lang yan. Ilang halaga ang mabibili nito? Magandang pera, magandang pera. Ikaw talaga ang dami mong sinasabi. Pero, kuya, hindi ko tatanggapin ang perang ito. Hindi ba sapat ang mga salaping ito, binibini? Ay naku, kuya. Ibabalik mo na agad. Huwag mong lokohin ako gamit ang mga gamit na ito. Ano ba ang tawag sa mga gamit na ito? Mga peking yan eh. Mga dekorasyon lang na ginagamit sa set ng pelikula. Sa set ng pelikula. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng dalaga. Sige na, hindi na rin kita gustong makipag-usap pa. Sa bukas, magsasara na ang supermarket ko ng tuluyan. Bakit magsasara? Kahit kumita na sa supermarket, hindi pa rin sapat para sa renta.
Kung magpapatuloy pa, pati si Little Parrot mapipilitan ng makihati sa hangin. Palitan ng may-ari, palitan ng may-ari. Pupunta na ako sa katabing tindahan ng prutas. Palitan mo ang iyong ulo. Sino ang humihingi sa'yo? Huwag mong gawing ganito, miss. Sa ngayon, libu-libong buhay ang umaasa sa mga inumin dito. Mangyaring mag-isip ka ng mabuti, miss. Huwag sanang itigil ito. Talagang wala na akong paraan para ipagpatuloy ito. Huwag ka nang makialam, umalis ka na. Huwag mo nang kunin yung 100 bot ng soft drink. Nakahanda na yan para sa'yo. Kunin mo. Bakit ka pa nakatayo dyan, magdala ka na? Salamat, miss. Sige, parang huling beses na ito na makakasama kita. Bukas, hindi na ako nandito sa tindahang ito. Tindahan. May mga salita sa ilalim, may mga salita sa ilalim. Kuyin ng Kingpin. Hindi naman siguro nakasulat ang mga salita sa ilalim ng props. Bodang babae. Anong sinabi mo? Wala akong sinabi sa'yo. Ang bigat nito ang mga lumang bakas. Hindi ito mukhang peke. Pero hindi ko naman nakita ang tunay kaya hindi ko masabi. 3 taon ng tagtuyot sa Kingpin. Nasira na ang mga pananim. Sinasabi niya ang tungkol sa sinaunang desyerto na bayan. Pati pangalan ng lugar na nakaukit sa barya, eksaktong pareho. Ang mga ordinaryong props ay hindi makakagawa ng ganito. Baka totoo nga, hindi siya nag-aaktong. Saan ka pupunta sa kalaliman ng gabi? Isama mo ako, isama mo ako, isama mo ako. Nakasara na, bukas na lang. Boss, bibigyan kita ng doble sa bayad sa pagsusuri, madali ang usapan. Miss, saan mo nakuha ang bagay na ito? Nasa pamilya. Nasa pamilya, anong klaseng bagay ang maipapasa ng mga ninuno? Nagtatrabaho ako sa industriya ng 30 taon. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kaayos na antigong pilak na ingot. Tingnan mo ang nakaukit sa ilalim, Kingpin County Silver. Ang mga guhit at ang kalawang, pilak. Hindi ito modernong peking produkto. Tiyak na hindi, ito ay isang bihirang purong pilak. Napakataas ng puridad. Perpekto ang kondisyon. Ilan ang halaga niyan? 2,000. Isang piraso, 200,000. 2 piraso ay 200,000. 400,000, giliw. Kung gusto mo, magta-transfer ako ngayon. Sige, ayos na. 400,000, halos na itapon ko na ang tunay na Diyos ng kayamanan. Babae, sabihin mo ng tapat. Ano ang ginagawa ng mga ninuno mo? May supermarket. Yung may supermarket, kaya nakapagmana nito. Nakapagmana ng supermarket. Inatasan kayo ng imperyo na bantayan ang kapayapaan. Kami ay nagdusa at naghirap. Bakit niyo itinatago ang tubig at pagkain at hindi ito ibinibigay? Huwag magpanggap na hindi niyo ito nakikita. Agad na ilabas ang tubig. Kailangan talagang ibigay ang tubig at pagkain. Nasaan si Xiao yan? Wala pa siya. Nagtitipon ang mga tao sa labas ng bahay para humingi ng tubig at pagkain. Hindi na kayang kontrolin ang sitwasyon. Hindi pa bumabalik ang General, Ginoo. Wala nang kontrol ang mga tao. Kahit gaano tayo, hindi natin sila mapipigilan. Kung hindi pa bumalik siyan, talagang magkakaroon ng gulo ang mga tao. Ganap nang magkakagulo ang Kingpin County. Yan. Inay, itay. Bumalik na ako. Anong dala mo? Mga kababayan, may tubig na. May tubig na, may tubig na. Totoong ang tubig ito. Hahaha. Kung si General Xiao ay may tubig na, hindi pa rin sapat. Ipinaloob kayo ng palasyo na pangasiwaan ang Kingpin. Hindi lang dapat alagaan ang pag-inom natin ng tubig. Kailangan din alagaan ang pagkain natin. Tama, anong silbi ng tubig lang? Agad na ilabas ang mga pagkain. Gutom na kami ng matagal. Dapat pangasiwaan ng pamilya Xiao ito. Huwag kayong mag-alala. Darating din ang pagkain sa lalong madaling panahon. Hahaha. Sige na, sige na. Mag-uwian na kayong lahat. Bukas, hintayin natin ang pagkain mula sa pamilya Xiao. Sa tingin mo, makakakuha ba talaga si Xiao yan ng pagkain? Bahala na kung bukas hindi natin makita ang pagkain. Babalik tayo sa bahay ng Xiao para mag-ingay. Ayos na ang mga tao sa labas, Yanner. Sa ngayon, naitatag na natin. Ipapamahagi ang tubig. Sa ngayon, hindi na magrereklamo ang mga tao. Kanina, lahat ng mga tagalupa ay nag-ingay na gusto nilang kumain. Tungkol sa pagkain. Talaga bang may paraan kang malulutas ito? Akala ko hindi ka nababalik. Sa Kingpin, libo-libong tao ang nakataya ang buhay. Hindi ko kayang magpabaya. Pakiusap, tulungan mo ang mga tao ng Kingpin.
Kahapon, nagkamali ako sa pag-unawa sa'yo. Ngayon, nais kong seryosong tanungin ka ng ilang bagay. Sabihin mo lang, Ginoo. Yung sinabi mo dati tungkol sa matinding tagtuyot. Kulang na kulang ang tubig sa buong lungsod. Totoo ba ang lahat ng ito? Lahat ng salita ay taos puso. Walang halong biro. At yung mga gintong baro na binigay mo ay tunay lahat. Siyempre, lahat ay totoo. Bilang pasasalamat sa iyong tulong sa mga araw na ito, prinsesa. Hindi ito palabas, ito ay sa mga sinaunang tao. Kung ganito ang pag-isip. Hindi ka pala isang aktor na nagpe-perform lang. Tunay na nagmula sa sinaunang panahon. Hindi ko alam kung ano ang pag-arte. Ngunit ang sinasabi ko ay totoo. Ako ay isang general na nagtatanggol sa bansa. Ang aming pamilya ay nawasak. Ngayon ay nasa Kingping City ng dahan sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin, ang maliit kong supermarket ay konektado sa isa pang sinaunang mundo. Tindahan ng supermarket mula noon hanggang ngayon. Sa Kingping, libu-libong mamamayan ang nakataya ang buhay. Anak, hindi pwedeng isara ang pintuan. Hindi na magsasara ang tindahan doon. Talaga bang ganito ang iniisip mo, anak? Talaga bang ganito? May 2 kondisyon ako. Anak, pakiusap, sabihin mo na. Kung kaya ko ito, walang hindi susunod. Una, lahat ng materyales sa hinaharap ay may nakatakdang presyo. Kailangan mong magbayad ng ginto o pilak para sa mga bagay. Huwag nang magdala ng buong kahon ng ginto. Talagang nakakabahala iyon para sa akin. Dapat lang iyon. Sundin ang utos ng dalaga. Pangalawa, kailangan mo ng anuman, ipaalam mo sa akin ng maaga. Maghahanda ako ng maaga. Tubig, pagkain, at mga pang-araw-araw na gamit. Lahat ng ito ay maaari kong ibigay. Pagkain. Hindi lang ito kakulangan sa tubig. Mas kulang pa ang pagkain, di ba? Mahal na Ginoo, pakitimbang. Kagabi, ang mga tao ay nakainom ng tubig para maaliw ang uhaw. Ngunit nananatili pa rin silang gutom. Marami na ang hindi na makakaya. Itong mga bagay na ito. Sa sinaunang panahon, wala ito. Sobrang gutom at masakit pa. Ano ito? Ang instant noodles ay pwedeng kainin pagkatapos ibabad sa mainit na tubig ng 3 minuto. Ito ay biskwit. Bukas at kainin. Ito ay hotdog. Balatan at pwede nang kainin. Hindi na kailangan magluto. Napakadali. Nakakatipid ng oras at lakas. Gagawan kita ng isang mangkok. Mabilis mong mauunawaan. Braised beef noodles. Tunay na tunay. Ang bango ay napakasagana. Tikman mo. Sobrang masarap. Sabaw na masarap at makinis ang noodles. Lampas pa sa mga pagkaing paborito ng hari. Nilagang baka, huwag magmadali, may iba pa. Huwag magmadali, may iba pa. May laman itong karne. Yinan, ham na gawa sa baboy. Ginoo. 3 taon ng matinding tagtuyot sa Kingping. Ang mga tao ay nahihirapang makahanap ng bigas. Lalo na ang karne. Tunay na nilagang baka. 3 taon na kaming hindi nakatikim ng lasa ng karne. 3 taon na walang karne. 3 beses na pagkain na hindi sapat. Kulang sa tubig at pagkain. Ang ganitong buhay ay tila sa modernong panahon na mayaman sa yaman. Hindi ko kayang isipin. Bini-bini. Maaari bang dagdagan ang mga pagkain ito? Ang mga tao sa lungsod ay nagugutom at giniginaw. Kailangan na kailangan nila ang mga bagay na ito. 500 kahon ng instant noodles. 500 kahon ng biskwit. 500 kahon ng ham sausage. Pagmatagalan na ito para sa inyo. Sapat na, sapat na. Salamat, Ginoo. Lahat ng pagkain ay nakasulat ang paraan ng pagkain. Sundin niyo lang ang instruksyon. Ginoo, tingnan niyo kung pwedeng ipalit ang mga bagay na ito. Sapat na. Sapat na. Huwag nang ganito kalaki sa susunod. Ang kaunting ginto at pilak na ito ay hindi sapat upang suklian ang malaking utang na loob ng dalaga. Si Anye, Lu ay nasa ilalim ng Kingping County. 3,000 mamamayan ang nagpapasalamat sa kabutihan ng dalaga. Isang pirasong pilak na yaman ay nagkakahalaga ng 200,000. Ito ay tunay na sinaunang purong gintong yaman. Ang halaga nito ay tiyak na mas mataas pa. Mas maganda pa ang katabing tindahan na walang tao. Taunang renta ay 2 milyon. Sugal na lang palakihin ang supermarket. Muling dumating ang babae. Ganap na purong ginto, mataas ang puridad. Mas puri pa kaysa sa ginto na ginagamit sa pambansang treasuries. 5 gintong ingot. Ito ay tunay na mamahaling baraha. Talagang nakakapagod na. Ngayon, malaki ang pagbabago sa presyo ng ginto. Ibibigay ko sa iyo ang 1.5 milyon. Hindi na talaga pwedeng tumaas pa ang 2 milyon. Tanggap na. Anak, ano bang pinagmulan mo? Noong nakaraang beses, ang limited edition na Ancient Silver Bar. Ngayon, isang buong kahon ng Ancient Gold Treasure. Lahat mga luma at mataas ang kalidad. Ako ang nagbubukas ng supermarket. Ay! Nagbubukas ng supermarket. Anong supermarket ang pwedeng basta-basta? Maglabas ng 2 milyong ginto na luma. Baka ito ang walang hanggang supermarket ni Doraemon. Pumasok na ang 2 milyon. Matagumpay kong naarkila ang katabing tindahan. Direktang pinalaki ang supermarket ng doble.
Meow meow, gusto mong palakihin ang tindahan at magnegosyo ng malaki. Lolo Wang, kulang ang tao sa tindahan ko. Pwede ka bang tumulong dito? Mas mataas ang sweldo kaysa sa dati mong tindahan. Talaga? Siyempre, masaya akong gawin yon. Hahaha. Bakit parang may tunog ang pagkain na ito? Hahaha. Ito po ay tinatawag na biskwit. Malutong ang lasa. Maaari itong kainin ng direkta. Masarap at malutong. Matagal na akong nabubuhay. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap. Ang longganisa na ito ang sarap kainin. Sa susunod, madalas na ito, huwag mag-alala. 3 taon na, 3 buong taon na. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kainit. Ng ganitong bango. May tubig, may pagkain, may makakain na rin. Sa wakas, may pag-asa na ang mga tao na makapagpatuloy sa buhay. Anong nangyari sa'yo, Ginoong Zhang? Masama ang pakiramdam ko. Walang anuman, walang anuman. Siguro masyado akong nagtagal. Nagmamadali akong kumain at na-choke. Sa silangan ng bayan, marami na ring mga may sakit. Pareho ang mga sintomas. Ginoo, pakiusap, tulungan niyo ang aking anak. Agad na ipunin ang lahat ng may sakit sa dambana ng bayan para ihiwalay. Ipagbawal ang paglalakad-lakad. Ang natitirang tao ay maghintay sa kanilang bahay. Huwag lalabas. Kakaibang sakit ito, nakakabahala. Hindi pa nangyari noon. Malamang ay kaugnay iyon sa mga ipinamahagi ng prinsipe. Hindi kasalanan ng pagkain, tubig o monster. Huwag mong basta-basta sabihin. Malinaw namang nagmamalasakit ang matanda sa atin. Ang sakit ng matanda ay mapanganib at kakaiba. Walang silbi ang mga karaniwang lunas. Talagang wala kaming magagawa. Lahat ng tradisyong panggamot ay hindi na epektibo. Kung magpapatuloy pa ito, ang buong lungsod ng Qingping ay malulunod ng salot. Panatilihin mong maayos ang quarantine area. Pakalmahin ang lahat. Babalik ako agad. Saan po kayo pupunta, Ginoo? Sa supermarket ni Lu Miao Miao. Miss Lu, ito ang pamanang jade pendant ng aming pamilya. Ito ang pinakamahalagang bagay na nasa akin. Ngayon, 3,000 buhay sa Qingping ay nasa panganib. Ginagawa ko itong pambayad sa gamot. Nakiusap ako na tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Ano bang nangyari? Dahil sa isang epidemya, sa isang gabi, maraming tao ang nahawaan. Lahat ng may sakit ay may lagnat at umuubo ng dugo. May mga itim na batik pa sa kanilang katawan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang maghanap. Ito ay impeksyon sa bakterya. Wala kayong tamang gamot dyan. Kung pababayaan ito, maaaring magdulot ito ng kamatayan. Ito ang mga tamang gamot. Isusulat ko ang tamang dosis. Ang mask ay ginagamit upang hadlangan ang impeksyon. Ang disinfectant ay dapat iwisik sa mga lugar kung saan nanatili ang pasyente. Paano ito gagamitin? Doble ang dosis araw-araw. 1 tableta bawat beses. Inumin pagkatapos kumain gamit ang maligamgam na tubig. Sundin ng mahigpit ang mga tagubilin sa itaas. Bumalik ka na agad at iligtas ang tao. Kung malalampasan natin ang pagsubok na ito, si Ginoong Lu ang magiging muling magulang ko. Ginoo, ano ba itong mga puting piraso? Hindi pa namin ito nakita. Ito ay gamot na makakapagligtas. 2 beses sa isang araw. 1 piraso bawat beses. Inumin ito pagkatapos kumain gamit ang maligamgam na tubig. Mukha itong kakaiba. Talagang makakapagpagaling sa nakamamatay na salot na ito. Ginoong Xiao, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Inutusan ako ng prinsipe na suriin ang Qingping County. Mukhang talagang masigla dito gaya ng mga balita. Ginoong Qi, may pagsiklab ng salot sa loob ng bayan. Hindi angkop na magtagal dito. Mangyaring umalis na muna kayo. Sa buong paglalakbay ko sa panahon ng sakit, marami akong narinig na mga kwento. Narinig ko na nagbibigay ka ng tinatawag na banal na tubig at banal na pagkain sa mga tao. Pagkatapos nilang kumain, patuloy ang kanilang kalagayan. Ngayon pa nga, nagkaroon pa ng mas malalang sakit. Ano ang mga hindi kilalang tableta na ito? Ang sakit ay isang kalamidad mula sa langit. Walang kaugnayan sa pagkain o sa pagkain mismo. Huwag mong gawing gulo ang isip ng tao. Huwag magdulot ng kaguluhan. Huwag magbigay ng maling impormasyon. Xiao Yan, ikaw ay talagang isang taong ibinagsak. Kung noon ay handa kang ibigay ang kapangyarihan sa militar, hindi sana ikaw ay napunta sa ganitong kalagayan. Ngayon, umaasa ka sa mga kakaibang bagay para makuha ang loob ng tao. Napakakatawa-tawa naman. Ang mga bagay na ito ay may kakaibang pinagmulan. Kaya mo bang sabihin ng hayagan kung saan ito nagmula? Tingnan niyong mabuti. Ang mga gamot na ito ay hindi alam kung saan nagmula. Sino ang makakapagarantiya na hindi ito lason? Si Xiao Yan, itinuturing ka silang mga piraso ng gamot sa eksperimento. May katwiran ang sinasabi mo. Hindi pa namin nakita ang mga tabletang ito. Hindi kaya talaga itong konektado sa mga bagay na ito. Pero noong una, talagang niligtas tayo ni Lord.
Niligtas tayo. Ngayon naman, nagdulot pa ng sakit. Walang makapagsasabi. Ibinalik ni Lord Qi ang gamot. Ibinalik at ipagpatuloy ang pagpapainom sa lahat ng mga hindi malinaw na bagay na ito. Xiao Yan, meron ka bang ebidensyang walang laso ang mga gamot na ito? Tulungan niyo ako. Ginoo, pakiusap, tulungan niyo ang aking lolo. Hindi na siya makayanan. Mga Ginoo, tignan niyo. Ang taong ito ay kumain ng pagkain na ibinigay ni Xiao Yan. Kahapon ay maayos pa siya. Ngunit ngayon ay nasa panganib na. Prinsipe, ang mga bagay na ito ba ay nakatutulong o nakakasama? Kumain ang pamilya ko ng mga pagkain na yon. Ngayon, mas malala na ang epekto. Kumain ang mga bata ko ng mga pancake. Nagsuka at nagdumi sila sa gabi. Tahimik kayong lahat. Tama ang sinasabi ninyo. Hindi ninyo pa nakita ang gamot na ito. Natural lang na hindi kayo makapaniwala. Pero ngayon, ang matandang ito ay hindi na kayang magtiis. Kung hindi uminom ng gamot, tiyak na mamatay siya. Kung uminom man ng gamot, baka may pag-asa pa. Anak, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako kay Haring Prinsipe, naniniwala ako sa'yo. Sige, ako na ang magpapainom nito. Kung sakaling may mangyari sa matanda matapos inumin ito, ako, si Xiao Yan, ay ipapasa ang buhay ko sa bawat isa dito. Ay! Diyos ko, hindi na siya makakabangon. Lolo, anong nangyari sa'yo? Si Xiao Yan, nakapatay na. May lason ang gamot na ito. Talaga bang may problema ang gamot ni Miss Lu? Nakita niyo na ba? Ito ang ibinigay niya sa inyo. Xiao Yan, parang laro mo lang ang buhay ng tao. Prinsipe, iginagalang ka namin, nagtitiwala sa'yo. Pero bakit ganito ang trato mo sa amin? Coco, ilang araw na ang nakalipas ng tunay na iligtas mo kami. Anak ko ang kumain ng cake ng prinsipe. Malinaw na gumaling na siya. Iniligtas ka niya. Pero malapit nang mamatay ang matandang ito. Siya ang namatay ngayon, bukas ikaw na rin. Hahayaang mong tumaya, hindi ikaw ang susunod na nakahiga dito, kundi ang iyong mga magulang. Xiao Yan, kanina sinabi mong babayaran mo ng buhay ang kasalanan. Ngayon, nandito na ang tao sa harap mo. Malapit nang mamatay. Nasaan ang buhay mo, paano mo babayaran? Ha ha ha. Ginoo, buhay pa po ako. Ginoo, okay ka lang ba? Wala, buhay ka pa. Talagang gumaling na si Old Zhang. Kanina, parang mamamatay na siya. Talagang epektibo ang gamot. Ginoo, salamat sa inyo. Salamat sa pagligtas sa akin. Lolo, kanina, pinagsabihan pa kita. Hindi ako tao. Bumangon ka, hindi pa magaling ang lolo mo. Kailangan ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot. Prinsipe, makakain pa ba ng gamot ang anak ko? Nagtataas siya ng lagnat ng isang buong araw at gabi. Maaari bang dalhin ang bata dito? Ito ay 2 beses sa isang araw. Ito ay pagkatapos kumain. Kailangan itong kainin kapag may lagnat. Hahaha. Nawala na ang lagnat ng matandang iyon. Ang ibang mga pasyente ay bumubuti na rin. Ngayon, sinasabi ng mga tao na siya ay isang buhay na bodha. Paano mangyayari yon? Ano ba talaga ang mga gamot na yon? Ano ang gagawin natin, Ginoo? Tara. Xiao Yan, anong mahika ang ginamit mo? Kung malaman ito ng prinsipe. Ah, okay ka lang ba? Umalis na ang salot. Lahat ay umalis na, walang namatay. Uminom ka. Anong iniisip mo? Nakatapos na ang pandemya. Pero bakit ka pa rin nag-aalala? May tubig na, may gamot na. Ngunit hindi pa rin may tuturing na buhay ang Qingping County. Namatay na ang lahat ng pananim sa lupa. Mahirap na mamamatay ang mga tao sa gutom balang araw. Ngunit ngayon, ang tubig na iniinom ko ay mula sa'yo. Maghintay ka. May preparasyon na ako. Ito ay tinatawag na gasoline drill. Sa isang araw, kayang magbutas ng 50 metro. May tubig sa ilalim. Gamitin ito para sa malalim na balon. Walang problema sa pagdidilig. Paano ito gamitin? Huwag matakot, ganyan lang gamitin. Gagawa ako ng instruksyon para sa'yo.
Yung langis ay pwedeng ilagay lamang sa lalagyan na ito. Pag naubos na, wala nang matira. Magtipid ka. Ginoo, bakit ka? Huwag nang itanong kung bakit. Magmadali kang lumipat. Hanggang sa makapagpatak ka na ng tubig. May maganda akong bagay para sa iyo sa pagtatanim. Ay naku, dumating ka na. Inaasahan kita. Ah, Diyos ko, ito. Boss, naayos na ba yung relo ko? Hindi pa, bumalik ka bukas. Anong tinitingnan mo? Pahintulutan mo akong tumingin din. Huwag mong hawakan, hindi mo kayang bayaran. Anong kahalagahan ng pagputol ng isang sirang bato? Nagawa ko na yan sa loob ng 35 taon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko. Ang ganda ng jade na ito. Ano ang alam mo? Miss, ang jade pendant na ito. Magbibigay ako ng 5 milyon. Nabawasan ng 6 na milyon. Hindi na pwedeng tumaas. Kaya kukunin ko ang 8 milyon. 8 milyon, 9 milyon. Isa 0 milyon, isa 0 milyon. Ate, huwag mong kunin ang transaksyon. Nakatanggap na, alis na. Ingat ka, miss. Babalik ka ulit dito. Isa 0 milyon plus yung dati mong 200 plus milyon. 2.000 diretsyo na akong lumipat dito. Simula ngayon. Ako na rin ay mayaman. Nakatira na sa isang villa. Anong engkanto to? Natatakot ako sa sobrang takot. Bakit parang kulog ang bagay na ito ni Ginoong Xiao? Huwag matakot, malakas lang ang tunog. Hindi ito makakasakit. Talagang nakakabuga ng tubig itong bakal ni Ginoong Xiao. Subukan mo, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Hahaha, Xiao yan. Akala mo ba makakabuga ka ng tubig gamit lang ang bakal na yon? 3 taon nang tagtuyot ang kingping. Mas magaling ka pa sa langit. Zhao Dehao, pakiusap, tumayo ka sa malayo habang nanonood. Hey, narinig ko na muli kang naglalabas ng tubig at pagkain. Nakakuha ka ng maraming tao sa iyong panig. Bakit ngayon gusto mong gumawa ng tubig para maging Diyos? Hindi ako makakagawa ng tubig. Pero kung may tubig sa ilalim ng lupa, itong bagay na ito ang makakapagdala ng tubig pataas. May tubig sa ilalim ng lupa. Yung mga lumang balon sa kingping. Alin ba ang hindi tumigil ng makakita ng bato? Magdala ka ng upuan dito. Hindi ako alis dito ngayon. Nandito lang ako para panoorin kang mapahiya. 25 metro na. Nagdagdag ulit ng isang poste ang matanda. Malapit na sa 30 metro. Tama na, malapit na sa 30 metro. Hahaha. May tubig na. Totoo, tubig talaga ito. Matamis na tubig. Impossible, Zhao Dehao. Baka naman naguguluhan ka lang. Ikaw, ito ay mahika. Ang mahika ay makapagbibigay ng matamis na tubig. Gusto mong uminom din? Maliit na mata, susubukan mong putulin ang kabuhayan ko. Susubukan kong putulin ang buhay mo. Tayo na. Si Ginoo Zhao Dehao, taong ito ay matapang at mapaghiganti. Ngayon ay nawala ang dangal ko. Baka magdulot siya ng problema sa atin. Walang anuman, hayaan siyang dumating. Mga kabaryo, makinig kayo. Simula bukas, mag-umpisa tayong maghukay ng kanal. Para maidaloy ang tubig sa mga bukirin. Ano ang itatanim ng mga matatanda? Tama, mga matatanda nga. 3 taon ng tuyo ang lupa rito. Matatanim mo ba ito ng buhay? Yung makakakain ang lahat. Maniwala ka sa akin, sa ganitong oras ng susunod na taon. Hindi na maubusan ng pagkain ang bahay nyo. May tubig na. Kailangan mong pumunta kay Ginoong Lu para kunin yung magandang bagay na sinabi niya. Elngan. Si Xiao Yan ay isang napalayang general na naipadala sa ibaba. Kahit na magyabang pa siya sa harap ko. Talagang napalabas niya ang tubig mula sa balon ng amo natin. Anong gagawin natin? Kahit may tubig, ano pa rin? Sapat lang ang pagkain niya para sa ilang araw. Ganito ang sabi ng amo natin. Pero si Xiao Yan, hindi alam kung saan niya nakuha ang napakaraming pagkain. Nagtayo siya ng isang imbaka ng pagkain sa labas ng bayan ng walang dahilan. Matagal na niyang binabantayan. Yung silungan ng pagkain ay para na siyang buhay niya ngayon. Kung buhay niya yon, ibig sabihin, tatapusin niya ang pinagmumulan nito. Pumunta ka at bantayan mo yung silungan ng pagkain, hanapin mo ng pagkakataon. Gets mo ba, pati na yung sakahan niya. Kapag tumubo na ang mga tanim, sirain mo. Huwag mong iwanan kahit isang punla. Si Xiao Yan, kung may kakayahan kang maghukay ng balon. Kung kaya mong magdala ng pagkain. Tingnan natin kung kaya mong panatilihin ito.
Ay, dumating na ang malaking tao. Naitanim na ang balon. Naitanim na malinaw ang tubig. Ano pang hinihintay natin? Sabi ko na, kapag nakakuha tayo ng tubig, may magandang bagay na ibibigay ako sa'yo. Anong magandang bagay? Hintayin mo. Saan ko nailagay, alam ko may isang supot pa. Anong hinahanap mo, miss? Naghahanap ng bagay na makapagpapalago ng mga pananim sa lupa mo. Narito, ito ang mga yon. Ano ito? Ito ay tinatawag na compound fertilizer. Kapag itinapon sa lupa, makapagpapabilis ito ng paglago ng mga pananim. Ito ang tinatawag na hybrid rice seeds. Wala kayong hybrid rice dyan. Ito ay espesyal na pinagyayaman na magagandang uri. Mas maganda pa kaysa sa sayo lolo. Mas malakas ng 100 beses kaysa sa mga tanim ng lolo mo. Gaano karami ang nakokolekta nyo sa 1 ektarya? Kung tama ang panahon, mga 100 kilo. Sa 1 ektarya, higit sa 800 kilo ang ani. 200 kilo na dalaga. Totoo ba ang sinasabi mo? Bakit kita gaguhin? Hindi naman ako nagbebenta ng peke. Basta sundin mo lang ang paraan ko sa pagtatanim. Hindi pwede yung luma ninyong paraan. Huwag mong sayangin ang maganda kong bagay. Hintayin mong mamunga ito. Pagkatapos maayos ang buhay ng mga tao. Hindi pa rin mapigilan itong tao na taon-taon akong hanapan ng paninda. Mayroon pa akong supermarket. Sa aking susunod na buhay. Ako ay nakasalalay sa tunay na pera ng taong ito. Ah, tama nga. May isa pa akong bagay. Tingnan mo ang aking alaalang mahina. Bumalik ka at tanungin ako kung hindi mo maintindihan. Nakasulat na ng malinaw ang distansya ng pagtatanim, pagdidilig, at paglalagay ng pataba. Kung mamatay ang itinanim mo, maaari akong magalit sa iyo. Huwag kang mag-alala, dalaga. Tiyak na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Upang hindi ka mabigo. Gaano pa kayang mga kakaibang bagay ang taglay ng babaeng ito? Hintayin ang araw ng ani. Kakainin kita ng alak. Sige, gusto kong kumain ng inihaw na manok. Matagal nang umulan dito, Ginoong Xiao. Talaga bang may tutubo? Ang lupa ay kasing tigas ng bato. Sa tingin ko, mahirap na yata. 3 taon nang tagtuyot ang lupa sa Kingping County. Kahit ang lupa ay naging bato na. Hindi namin kayang itanim ang mga matatandang magsasaka. Pero isang general na may dalang kutsilyo, kaya niyang magtanim. Xiao Yan, magbuhos ka ng puting harina sa lupa. Nasaan ang katinuan mo? Haha. Kung walang magawa si Datu Ki, pwedeng tumulong sa mga tao sa pagdadala ng tubig. May 3 balon pa sa Kingping County na hindi pa naalis. Hindi ako makikisali sa iyong kabaliwan. Isang kagalang-galang na general, naging magsasaka na lang. Kapag kumalat ito, tiyak na pagtatawanan. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ang korte? Ginoong Ki, may itatanong ako sa iyo. Ano yon? Alam mo ba kung ilang tao ang namatay sa gutom sa Kingping noong nakaraang taon? Paano ko malalaman? Sa isang pamilya, may 432 tao. Bago sila mamatay, sila ay mga mamamayan din ng palasyo. Sinasabi mong nawala ko ang dangal ng palasyo. Nangangalaga ba ang palasyo sa kanilang buhay at kamatayan? Huwag mong gamitin yan bilang pangangatwiran. Lahat ng taon may sakuna at kaguluhan. Kung magtatanim ka lang ng ilang sakop ng lupa, maresolba na. Hindi lang ang lupa ang aking tinatanim. Ito ang pag-asa ng mga tao na makaligtas. Kung hindi ito magtagumpay, sa huli parang nagbuhos ng tubig sa sako. Ang lupa'y tigang at ang tao'y nagugutom. Ang kahiyahiya ay ikaw mismo. Hindi ko magawa. Patuloy akong magtatanim. Hanggang sa magtagumpay ako. Kung talagang nagmamalasakit ka sa korte, huwag kang nandyan lang at nanonood ng palabas. Bumaba ka at tulungan akong magtanim. Bumaba ako, nasa panaginip ka. Kung ganoon, umalis ka na lang. Huwag harangan ang liwanag. Yan CJ. Gusto kong makita kung anong klaseng bulaklak ang maitatanim mo. Kung hindi mo maitanim, mas mabuting umuwi ka na sa kabisera. Huwag kang magpahiya dito. Kung makatanim ka, anong gagawin mo? Kung makatanim ako ang maghahawak ng kabayo at mag-aalaga sa'yo. Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Yan Gino. Nakatayo ka na dito ng matagal. Gusto mo bang uminom ng lugaw? Ang lugaw na niluto mula sa bigas ni Ginoong Xiao ay napakasarap. Sino? Dumadaan lang ako. Dumadaan lang. Sige, mag-enjoy ka. Uuna na ako. Talagang walang pagod ang taong ito. 432 tao, siya talaga. Ng isang pamilya, bilang ng. Ano bang klaseng tao itong si Xiao Yan? Isang buwan pa lang ito. At ganito na ang itsura. Xiao Yan, ano bang ginawa mo? Kung malaman ito ng emperador.
Ginoo, bakit kayo nag-isa dito? Bunutin ang isang halaman at balutin ito ng tela. Ipadala sa kabisera sa madaling araw para sa prinsipe. Mahal na Ginoo, hindi ba masama ang magnakaw ng ganyan? Kung sinabi kong bunutin mo, bunutin mo. Bakit? Ano bang nangyayari sa akin? Iniligtas niya ang napakaraming mamamayan. Ngunit kung hindi ko ito iulat, paano ko ito ipapaliwanag sa prinsipe? Mag-ingat ka habang naglalakad. Mahal, sobrang lakas ng ulan. Nadapa ang kabayo, nawasak ang lahat ng palay. Mahal, gusto mo bang mag-ani pa ng isa? Hindi na kailangan, ito ay tadhana. Siyaw yan, hindi ka dapat mamatay. Bumaba ka na. Huwag ipagsabi ang bagay na ito. Paano mo ipapaliwanag sa prinsipe doon? Ako na ang magsusulat ng liham. Sabi ng may-ari, tanggalin lahat ng mga palayan na ito. Matagal na kayong naghihintay. Ginoong Xiao. Balikan mo si Zhao Dehao at sabihin, huwag nang gagalawin ang aking mga sakahan. Nakuha ko na lahat ng kanilang taniman. Ganito lang sila pinakawalan ng mga matanda. Huwag magmadali, hayaan mong umuwi siya at magulat. Pag nahanap na, hindi pa tapos ang usapan natin. Simulan na natin. Isang muebang. 880 kilo ang tamis. Ang palay ay matamis. Ginoong Xiao, para kang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Huwag po kayong tumayo, matanda. Kung gusto niyo magpasalamat, pasalamatan niyo ang langit. Ginoo, nakita mo ba? 880 yen, wala kang katulad. Matagal na kaming mamatay sa gutom. Ginoo, gusto mo bang lumapit? Si Xiao yan, hindi ako kailanman nagpasakop sa sinuman sa buhay na ito. Ngayon, nagpasakop ako. Ang pagkasira ng mga uhay ay kalooban ng langit. Ngunit ang mga butil na ito sa bukirin ay totoong totoo. Halos nagkamali ako. Sa usaping ito, kaya kong harapin ang prinsipe. Kung sakaling magtanong ang prinsipe balang araw, sabihin mo na ako si Qiheng. Nakita ko mismo. Lahat ay sa pamamagitan ng kakayahan. Isipin mo na lang na nag-aamo ako. CJ. At saka, pwede bang bigyan mo ako ng kaunti sa iyong 880 kilong buto? Gusto ko ring subukan sa aming bukirin. Palitan ng pera. Talaga namang nakakainis ka pa rin. Ginoo, ngayon ay masagana ang ani mo. Dumalo ako para imbitahan kang kumain ng manok. Ikaw ang nag-imbita sa akin gamit ang inihaw na manok mula sa supermarket na ginawa ko. Gamit ang 5 spice powder na binigay mo sa akin noong nakaraang beses. Sige, hindi na ako magpapigil. Ang sarap ha. Ilan ang pilo? 880 pounds, mas marami pa ito ng 80 pounds kaysa sinabi ko. Ayos lang, hindi mo ako pinahiya. Ano bang pasasalamat ito? Napaka-misteryoso. Diyos ko, magkano kaya ang halaga nito? 1 milyon, 20 milyon. Kumita na. Ayos lang, hindi ito lugi. Salamat, hindi ka naman nagpakita ng utang na loob. Bakit ako magpapakita ng utang na loob sa'yo? Tama lang napatas ang kalakalan. Nagbigay ka ng tanso na salamin. Nagbigay ako ng buto. Walang may utang na loob sa sinuman. Sabi ko na nga ba, ang taong ito ang aking susi sa tagumpay. Ngayon, hindi na ako mag-aalala sa pagkain at damit sa natitirang bahagi ng buhay ko. Nandito ka na, miss. Umupo ka. Tumingin si Ginoong Han. Ang kalidad at ang pagkakagawa nito. Napakaganda. Huwag mag-isa, magbigay ng alok. 30 milyon, 40 milyon. 5 milyon ay hindi na pwedeng dagdagan. Paano mo nalaman yan? Hindi, ako ang unang nakipag-usap. Huwag kang makialam. Babae, may kakumpetensya sa Beijing na gustong agawin ang 5 milyon sa akin. Sige, tanggapin ko na, huwag mo siyang ibenta. Ayos, ilipat na ang bayad. Babae, ano ba ang pinagmulan mo? Nagbubukas ng supermarket. Ang nagbubukas ng supermarket ay makakapagbigay ng ganitong bagay. Bakit hindi pwede ang namana na supermarket? Ayos. Ano man ang sabihin nyo, ayos lang. Masyado namang mabilis ito, Boss Lu. Nasa tamang lugar na ang pera. Lahat ay mabilis. Sino ang tumingin sa iyo sa punong tindahan? Ako ang magiging manager. Isang buwan na pagsubok. Kung hindi maganda ang gawa, papalitan. Kailangan kong gawin ito ng maayos. Ang unang sangay ay ibibigay kay Lawang. Magpapatuloy akong maging walang pakialam na manager. Ang buhay ay napakaganda.
Hindi pa hinog sa taniman. Hindi makakuha ng sampol. Matagal nang nasa Kingpin County si Ki-heng. Pero ganito lang ang mga sinasabi niya. Huwag mo na bang ulitin, prinsipe? Si Darenki ang nagsusumite. Kung talagang nais niyang alamin, matagal na niyang nalaman kung totoo. Sa tingin ko, binili siya ni Xiaoyan. Ano ang plano ng prinsipe? Pahihintulutan muna natin. Maghihintay na lang tayo sa susunod na balita. Xiaoyan, kung mananatili kang tapat na magsasaka, papayagan kita. Kung gusto mong makabangon muli, huwag mo akong sisihin kung masakit ang loob ko. Ginoo, malakas ang bagyo mayong gabi. Dalawa lang ang nagbabantay sa imbakan ng pagkain. Si Xiaoyan ay abala buong araw. Nakauwi na siya sa bahay ni Xiao para magpahinga. Matagal na siyang naghintay. Sa wakas, nakuha ko na ang pagkakataon. Xiaoyan, pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Ngayong gabi, babawin ko lahat, pati na ang tubo. Sinunog ang kanyang bodega ng bigas. Ikaw na ang nagbuhos ng balon at nagtatanim, sapat na ang iyong yaman. Tingnan mo, anong yaman ang mayroon ka kung wala ka ng bigas. May utos ang Ginoo. Sunugin ang bodega ng bigas. May malaking gantimpala. Tara na. Anong nangyayari dito? Nabasa ang bodega ng mga matatanda. Tama ka, Zhao Dehao. Buti na lang at handa na ako. Anong ginagawa mo, miss? Nag-install ng surveillance kasi madalas nawawala ang mga bagay sa supermarket. Gagawa ako ng kamera. Para malaman kung sino talaga ang may gawa. Itong maliit na bagay. Maaari nitong ipasa ang mga imahe mula doon papunta sa kahon na ito. Ito ay tinatawag na kamera. Nandoon ang kuha, dito ang tingin. Basta may pumasok sa tindahan. Malinaw na malinaw. Kung ilalagay ang bagay na ito sa bodega. Kung si Zhao Dehao ay mangahas. Hindi ba't makikita ang lahat? Pwede bang hiramin ko ang bagay na ito, miss? Ano bang ginagawa ni Ginoong Xiao sa umagang ito? Sinunog ang bodega ng bigas kagabi. Ikaw ang may gawa niyan, Zhao Dehao, di ba? Inuusig mo ako, Ginoo. Kahit na may alitan kami. Hindi ko kayang gumawa ng ganitong masamang bagay. May ebidensya ka ba? Ebidensya, ebidensya. Anong may papakita ng piraso ng sirang kahoy? Kahit sino ay pwedeng ukit ng salitang Zhao. Nawala ang token, nakakainis. Ngunit hindi ito sapat para hatulan ako. Ginoong Xiao, kung wala ka ng ibang ebidensya, huwag kang magbintang dito. Maaari ka nang umalis. Akala mo ito lang ang meron. Ano ito? Anong gamot ito? Hindi ito possible. Sumpa ito ay sumpa. Zhao Dehao, may sasabihin ka pa ba? Tapos na, tapos na. Ikulong siya sa kulungan. Lahat ng ari-arian ay nakumpiska. Puno ng pondo. Pinalayas ang angkan ng Zhao mula sa Qinghe County. Ano ang dala nila? Ipinapadala ko ito bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa Kingpin County. Ang kulay at ang paggawa nito. Mas mahalaga pa kaysa sa mga naunang salamin na tanso. Magiging mayaman na naman. Huwag nang palaging magbigay ng ganito kamahalaga. Marami akong ganyan dito. Nakaimbak lang at nag-ipon ng alikabok. Mas mabuti pang ibigay ko sa'yo. Sinasabi niyang huwag ipasa. Ngunit hindi naman umiwas ang kanyang mga mata. Dahil sinabi mo na ganyan, hindi na ako magpapakabait. Babae, nandito ka na, maupo ka na. Tingnan mo ito. Totoo ito. Hindi ba ako nananaginip? Babae, binibigay ko ang 100 milyon para dito. Napakahalaga nitong alahas na ito. Tanggap na ang alok. Matapos ang 100 milyon, tanggapin mo na. Sige, umalis na tayo. Inay, ingat ka lagi. Babalik ka ulit next time. Ay.
Talagang ang ginang na ito ang aking swerte. 1 bilyon, nakabukas na ako ng 3 sangay. Inilipat ko ang punong tindahan sa sentro ng lungsod. Nakatayo dito, tanawin ang kalye. Yung mga bagay na dati akala mo hindi mo mararating, nangyari na talaga. Hahaha, kalahating taon na. Sa wakas, may hitsura na. Mas marami ang ani ng mga tao ngayong taon kaysa noong nakaraang taon, tumaas ng 3%. May 40 na estudyante na ang paaralan. Naayos na rin ang kanal patungong silangang ngayon. Sige, ipagpatuloy ang pagbabantay. Naipamahagi na ba ang mga lupa ng pamilya Zhao? Naipamahagi na 5 ektarya bawat pamilya. Sundin ang sinabi ng matanda. Narito na. Sariwa ang gulay na ito. Magkano ang 3 piraso? Itong bagong paraan na itinuro ni Ginoong Xiao. Sobrang tamis nito. Sobrang tamis, 2 pa. Lolo, kapag lumaki ako, gusto ko ring maging katulad ni Ginoong Xiao. Magaling na bata, may pangarap. Magandang araw, Ginoong Xiao. Sa mga nakaraang araw, hindi ako nakapunta sa dalaga. Hindi ko alam kung kumusta na siya. Hindi ito katulad. Ngunit mas maganda ang kanyang mga mata kaysa sa larawan. Tingnan mo. Nagnanakaw na naman ng sulyap sa kapatid na diwata. Sino ba ang hindi nakakaalam sa iniisip ng kuya? Nanay at tatay. May gusto na palang babae ang kuya. Ano, nakita kong may nakatagong larawan siya sa kwarto. Nakangiti siya dito. Yun yung diwata na kapatid. Tara, tingnan natin. Hey! Tingnan mo ito. Ay! Wonder. Ang suot at ayos na ito. Baka siya na ang Diyosa na tumulong sa atin sa hirap. Ah, ang galing mo. Haha, nagtataka pa si tatay. Lagi kang nasa labas. Akala ko ay para sa magandang diwata na ito. Sinuportahan ka ng tatay. Ang dalagang iyon ay may mabuting puso at mahusay. Kung mapapangasawa mo siya, ito ay magiging biyaya para sa ating pamilyang Xiao. Inay, hindi pa nagdeklara ang kuya. Ano pa ang hinihintay? Bilis na. Siya ay tao doon. Anong masama sa akin doon? Bukas ang pinto. Bukas ang daan. Kung talagang gusto mo, magsalita ka ng tapat. Tulad ng ginawa ng tatay mo noong niligawan ako. Kailangan talagang maging matatag at araw-araw na dumaan kay Yanner. Kung may gusto ka sa isang tao, kailangan mong sabihin ito. Kung hindi mo sasabihin, paano niya malalaman? Ate, sinusuportahan kita. Ang ganda ng ate na diwata. Huwag mong palampasin ito. Sige, susubukan ko. Tama yan. Sige na, nanay. Naghihintay ako ng magandang balita mula sa'yo. Ay! 50 kahon ng inumin. 30 kahon ng merienda. Kahit isang tao, hindi ko matatapos ito bago magdilim. Miss Lu, anong ginagawa mo? Dumating ka sa tamang oras, tulungan mo akong magdala ng mga kargamento. Ayos. Huwag magmadali, may magandang bagay na ipapakita sa'yo. Ano ito? Isang forklift, kaya nitong ilipat ang 1-0 na karga. Kaya mo bang patakbuhin ito? Walang kailangan na baka o kabayo. Dahil sa double oil, umupo ka at pisilin ang pedal na ito. Susubukan ko, pero parang isang bakal na kabayo lang ito. Ihiga ang mga fork. Hawakan ang tray at dahan-dahang ibaba sa kaliwa. Lahat ng empleyado ko ay pwedeng gawin. Magpakuha ka ng larawan bilang alaala. Sige, kuha tayo ng selfie. Ha? Haha, parang papasok ka na sa labanan sa ekspresyon mo. Mas nakakakaba pa ang pagmamaneho nito kaysa sa labanan. Sige, tapos na ang trabaho, umalis na tayo. Kain tayo. Punta tayo sa supermarket. Sarado na ang supermarket. Malapit lang ang bahay ko, pwede tayong magstay doon ng isang gabi. Sabay, makikita mo ang mga modernong bagay. Mga modernong bagay. Mas kahanga-hanga pa kaysa sa cellphone. Kaya mo bang harapin? Bakit ka natatakot? Pumasok ka, nandyan ang tsinelas sa aparador. Ang bagay na ito ay kusang gumagalaw. Ito ay isang robot na naglilinis ng sahig. Walang nagmamaneho ngunit kayang umiwas sa mga hadlang. Baka may nakatagong hiwaga. May sensor ito para malaman ang daan.
Hindi ito tatama sa pader. Huwag mo na siyang laruin. Tara, dadalhin kita sa modernong banyo. Halika, ituturo ko sa'yo kung paano gamitin. Ito ang toilet bowl. Tawagin mo itong toilet. Ito ay nakaupo. Ipapakita ko sa'yo. Ang tubig ay kusa na darating at aalis. Walang kailangan na tao. Napakaganda, tapos pindutin lang ang buton na ito. Ito sa tabi ay para sa pagpapatuyo. Walang papel, pero kailangan mo munang matutunan ang pag-flush. Ang pagpapatuyo ay gamit ang mainit na hangin. Sige na, hindi naman nagmamadali. Basta tandaan, ang pula ay para sa pag-flush. Magkano ang halaga ng bagay na ito? Mga ilang libo siguro. Diyan niyo walang tubig, walang kuryente, hindi makakabit. Pero maaari kang matuto ng isang aral. Ang tubig kailangang dalhin, ang dumi kailangang itapon. Kung sakaling makapag-imbak ng tubig papasok sa bahay. At magtayo ng mga kanal. Ang mga palikuran sa Kingpin County ay hindi na magiging marumi. Ikaw pa nga na nakakapag-isip maglinis kahit sa palikuran, marunong kang mag-alaga ng lugar. Sige, mag-aral ka ng mabuti. Baba muna ako para magluto ng hotpot. Ang lutuan na ito ay kumukulo ng walang apoy. Ito ay sa pamamagitan ng kuryente. Gamit ang induction cooker. Tulungan mo akong dalhin ang mga gulay. Sa araw na ito, tiyak na hindi ka pa nakakatikim ng hotpot. Nakatikim na ako ng nilagang pagkain at inihaw na tinapay sa militar. Hindi pa ako nakakita ng ganitong sabaw. Ilagay ang mga gulay. Ito ay tinatawag na shuan, tuturuan kita. Ang mga hiwa ng karne ay kasing nipis ng papel. Kapag pumasok sa sabaw, luto na ito. Sobrang malasa at malambot sa bibig. Iyan ay dahil sa nipis ng pagkakataga. Subukan mong ilagay ang trapid dito. Sa isip, bilangin ng 7 bago kunin. Malutong. May tunog sa pagitan ng mga ngipin. May mahabang lasa. Ano ang tawag dito? Tiyan ng baka. Isang bahagi ng tiyan ng baka. Ang tiyan ng baka ay talagang nakakagawa ng ganitong masarap na pagkain. Talagang mahilig kumain ang mga tao dito. Siyempre, pupunta tayo. Subukan mo itong atay ng pato. Malambot at malutong. Isa na namang antas. Mukhang magaspang ang hotpot na ito. Ngunit talagang napakarami nitong nilalaman. Haha, nakahanap ka pa ng pilosopiya. Yelad, busog na ako. Salamat sa pag-aalaga. Walang anuman, sana'y madalas kang bumisita. Mag-iba-iba ako ng mga putahe. Anong nangyari? Maaaring may utos mula sa imperyo kamakailan. Anong utos? Ang mga nagawa ko sa Kingpin County ay umabot na sa kabisera. Maaaring tawagin ako ng kanyang kamahalan. Bumalik ako sa Beijing para sa mataas na posisyon. Hindi ba't magandang balita yan? Ang maging prinsipe ay napaka-makapangyarihan. Talagang makapangyarihan. Nasa ilalim ng isa. Nasa itaas ng libo. Mas masarap ang buhay doon kaysa dito sa pagdadala ng mga kalakal. Wala namang hotpot doon, ah. May hotpot din sa Beijing. Pwede mong turuan ng Chef Royal na matutunan. Iba yun. Bakit iba? Dahil nandito ang taong mahalaga sa puso ko. Ah, sabi niya. Yung taong mahalaga ba sa akin yon? Huwag kang ang magpanggap. Baka naman kumain ka ng masyadong marami sa hotpot. Nakapagpapaanghang ako pero hindi naman ako kumain ng maanghang. Kaya uminom ka ng marami. Sobrang maliwanag ang isip ko. Katatapos lang niyang mamula. Siguradong naintindihan na niya ang nararamdaman ko. Ako, pupunta na akong maghugas ng pinggan. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Sabi niya mismo ng diretsahan. Paano ako sasagot? Ginoo, babalik na ako. Bukas babalik din ako. Itong hangal na ito, pagkatapos magsalita, tatakbo. Punong bayan ng Kingpin County. Maayos ang pamamahala ni Xiaoyan. Pagkatapos ng epidemya, nagsimula ang pagtatanim. Mapayapang pamumuhay ang mga tao. Malugod na ikinalulugod ng hari. Nagkaloob ng karangalan at magandang bahay. Nagbigay ng 1,000 tael ng pilak. Tinawag siyang bumalik sa kabisera upang maging ikatlong rang na ministro. Ako ay tumanggap ng utos. Ginoo Xiao, malugod kong binabati kayo sa kabisera. Siyan ay hindi mapakali na pakawalan si Kingpin. Hindi ko kayang iwan ang dalagang iyon.
Kuya, kung babalik ka na sa Beijing, paano na si ate na Anghel? Ikaw ang bahala sa sarili mong bagay. Kung nais mong manatili, maghain ka ng liham para humiling na manatili. Maaaring hindi ipagbabawal ng hari. Kuya, ano man ang desisyon na gawin mo, suportado ka namin. Halika na. Ano itong utos mula sa emperador? Tinatawag akong bumalik sa kabisera at itaguyod. Hindi ba't maganda yon? Naghahanda akong sumulat ng petisyon. Humihiling na manatili sa aking posisyon. Hindi na ako babalik, mabuti na lang kasama ko ang taong ito. Mukhang hindi naman masama. Ang pagtanggi sa utos ay isang malaking kasalanan. Isulat mo ng maayos. Nag-aalala siya para sa akin. Mahal na emperador, ako si Xiaoyan, nagmamakaawa. Bagamat ang Qingping County ay naayos na sa simula, marami pang dapat ayusin. Ako po ay humihiling na magstay ng 3 taon pa, upang ang mga tao ay tuluyang makapagpahinga ng maayos, bago bumalik sa kabisera upang mag-report. Ginoo, talaga bang hindi ka nauwi? Ngunit ang utos ng hari, alam ko ang aking limitasyon. Ipapadala ko ito sa kabisera, 800 milya. Pinapabilis ang padala. Ha. Itong si Xiaoyan ay hindi nagtatrabaho bilang ikatlong ministro. Ayaw niyang manatili sa mahirap na lugar na yon. Nakapagsumite na rin si Haring Qiheng ng sulat. Lahat ay nagsusulong kay Xiaoyan para sa ikabubuhay niya. Hindi ba si Qiheng ang tao ng prinsipe ng trono? Hindi niya alam itong alipin. Yenan, pinayagan na. Itataas si Xiaoyan bilang duke ng Qingping. Patuloy na mamahala sa Qingping. Matalino ang inyong majesty. Hahaha, anong ikinatuwa? Nakita ko ang pera. Pinayagan ng emperador. Itataas bilang duke ng Qingping. Totoo bang mananatili ka sa Qingping County? Engel anan. Haha, sige na. Nabihag mo pa nga ang emperador. Hindi pa tapos dito ang mga bagay. Anong mga bagay? Hula mo. Sino ang gustong maghula kung ayaw mong magsabi? Tutulungan kita ayon sa gusto mo. Narinig niyo na ba? Ngayon taon, mas marami ang ani ng ating bayan ng 20% kumpara sa nakaraang taon. Hindi ba't ito ang bagong paraan na itinuro ni Ginoong Xiao? Pati ang kalapit na bayan ay nag-aral nito. Narinig ko na bibigyan ng malaking gantimpala ang Ginoong Xiao ng imperyo. Ipinapamana sa kanya ang titulong unang antas na duke. Unang antas na Qingping duke. Nasa opisina ang pinsan ko sa bayan. Hindi pwedeng magkamali ang balita. Ay nako, magiging tanyag ang Qinyang County natin. Anong tanyag? Talaga namang pinakamaganda ito sa buong mundo. Tumingin kayo sa labas. Anong bayan ang may ganitong tanawin? Hahaha. Ang Qingping Hao na si Xiaoyan ay nakinig sa utos, mahusay ang pamamahala ng Qinyang County. Masagana ang ani. Nananatili ang mga tao sa bagong tahanan, tahimik ang mga mamamayan sa buong mundo. Tahimik ang mga mamamayan sa buong mundo. Isang huwaran ng mga lalawigan at bayan. Itinataguyod bilang isang unang antas na Qingping Hao. Binigyan ng gintong plaka ang bodega ng mga butil sa buong mundo. Nagpapasalamat ang iyong lingkod sa dakilang biyaya ng inyong kamahalan. Sinabi ng Ginoo ang kanyang utos. Ang Qingping County na ito ay ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Tiyak na hindi ko bibigin ang kanyang utos. Inay, nakatanggap na naman ng parangal ang kuya ko ngayon. Dapat tayong magdaos ng masayang selebrasyon. Siyempre, ikaw ang mag-asikaso. Patawag mo siya para kumain. Siguradong naghanap na naman siya ng kapatid na diwata. Hayaan mo na siya. Ngayon ay isang marangal na tagapaghintay siya. Maraming gawain. Hindi rin nakakaabala ang pagiging tagapaghintay na dalhin si Binibining Engkanto pabalik. Hahaha, mas nagmamadali ka kaysa sa kuya mo. Ako ang nagmamadali para kay kuya. Sabi ni inay na umuwi ka na para kumain. Bakit ka nandito? Hindi ka babalik. Pinapunta ako ng nanay para magmadali. Ikaw ang diwata na ate. Anong diwata? Ang pangalan ko ay Lumiao Miao. Ang pangalan ko ay Xiaowan. Kapatid ng kuya. Mas masigla ang kapatid mo kaysa sayo. Madaldal siya. Kuya, ikaw ang mas madaldal. Sister na diwata. Samahan mo kami pauwi para kumain. Marami ang niluto ni nanay. Ayaw kong pumunta, sige na. Gusto rin makita ka ng tatay ko. Ayaw niyang magsalita mag-isa. Ipapasa ko sa ate ko para maging tagapagsalita.
Sige, pero kakain lang ako ng isang beses. Huwag naman parang nag-asikaso ng kasal. Ang galing, sasabihin ko agad sa nanay ko. Haha haha. Miss, okay na kayo pagdating nyo. Bakit pa kayo may dalang bagay? Dapat lang, uncle. Ito ay para sa'yo. Ito, bagay na ito. Hindi naman sira ang mga mata ko. Kulang lang ito. Ito ay salamin para sa malabo. Para sa mga matatanda. Para sa malapit na tingin. Akala ko mawawalan na ako ng paningin. Sino ang bumili niyan, binili mo? Bumili kami niyan sa amin. Masaya si Tito kapag gusto niya. Gusto na gusto niya talaga. Ate, ito ay panghugas ng mukha. Para alagaan ang balat. Paano ito gamitin? Pagkatapos maghugas ng mukha, ipahid lang sa mukha. Balikan kita at ituturo ko sa'yo. Salamat, miss. Miyaw miyaw, ano naman sa akin? Ibinigay ko sa'yo, suotin mo at tingnan natin. Hehe, maganda ba? Maganda, miss, may puso ka. Haha, salamat, miyaw miyaw. Walang anuman. Binabati kita, babae. Kung wala ka, walang Kingpin County. Ngayon, formal na ang pagtanggap ni Tio. Nagbukas lang ako ng isang supermarket. Maganda ang supermarket. Supermarket na nakakatulong sa tao, haha. Miyaw miyaw, sana lagi kang bumisita sa hinaharap. Pag may oras, bumisita ka lang. Salamat sa pagpunta mo ngayon. Sobrang madaldal ng kapatid mo. Walang paraan na hindi pumunta. Haha haha. Lumaki ako sa pangangalaga ng lola ko. Hindi ko nakilala ang mga magulang ko. Noong bata pa ako, naiinggit ako sa iba na may pamilya. Nang maglaon, pumanaw ang lola ko. Naiwan na akong mag-isa. Pumunta ako sa bahay niyo ngayon. Mabait ang mga magulang mo. Nakakainis pero cute ang kapatid mo. Sige, madalas na akong pupunta. Salamat, anong salamat? Salamat sa pagpaparamdam sa akin na may pamilya ako sa magkabilang panig.